Yao Yuntian, may taas na 1 metro at 78 sentimetro. Bigat na 66 na kilo. At high school graduate. Magaling. Tumutugma sa una kong impression sa iyo. Kaya ako, Pwede, tinatanggap ka na. talaga? Talaga akong makakapagtrabaho sa Sun Group nyo? Natural lang. Hindi lang kita tatanggapin. Bibigyan pa kita ng buwan ng sahod na 10,000. Ano sa tingin mo? Magkano? 10,000? Sige. Pwede ka nang magsimulang magtrabaho ngayon. Ang trabaho mo ay napakasimple. Basta't pagsilbihan mo lang ng mabuti ang prinsesa. Ang prinsesa? Nasaan? Ayan siya, syempre. Aray. Hindi ba't isa itong pangiinsulto? Pagsisilbihan ko ang isang aso? Hindi ko gagawin. Ito ay isang German Shepherd, isang prinsesa na may dugong bughaw. Mas mahalaga ito kaysa sa iyong buhay. Napakahalaga. Pinagsisilbihan ka pa niya. Ayaw mo pa? Pasensya na. Hindi ko kayang gawin ang trabahong ito. Hoy! Napakalaki ng oras na ginugol ko sa pag-hire sa iyo. Sasabihin mo lang na ayaw mo. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Hindi kaya. Pipilitin mo akong magtrabaho? Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Pero nasayang mo ang napakaraming oras ko. Gusto mong umalis. Hindi iyan madali. Putulin ang mga kamay at paa nitong basura. At itapon sa labas. Aray? Aray, aray. Wag na, wag na. Dali, dali, ibangon ninyo ang binata. Binata, sa wakas, nahanap ka rin namin. Kayo po ay? Ha? Binata, galing ako sa Longcheng. Ikaw ang Yao family ng Longcheng. Ang nawawalang panganay na direktang anak. Ano ang sinasabi mo? Ako ang Longcheng Yang Master ng Yao family na napakayaman. Binata, alam kong nalilito ka ngayon, pero ayos lang. Ikaw ang tanging direktang anak ng first branch ng Yao family at ikaw din ang Yao family ng Longcheng, ang nag-iisang koronang prinsipe. Ganito na ako, wag mo na akong lokohin. Ang Sun Group na ito ay naglakas loob na bulihin ang binata. Bilhin agad ang Sun Group para sa akin. Hayaan silang lahat, pumila, at maghintay para sa bagong CEO. Walang dapat magkamali. Binata, ang Sun Group na ito ay sa iyo na. Ngayon, gusto kong makita ang mga langaw na ito lumuhod sa iyong paanan. Totoo ba talaga ito? Hindi ko inaasahang ako, si Yao Yuntian, ay naging mayaman din. Mula ngayon sa Jiangcheng na ito, ako ang namumuno. Tingnan natin kung sino pa ang manggugulo sa akin. Paparating na ang bagong CEO. Kayong lahat, maging alerto kayo. Kung nagalit ninyo ang mahal na CEO, mag-resign at umalis kayo agad. Opo, CEO. Narinig ko na ang bagong mahal na CEO ay isa pa ring hindi kasal na mayaman. Mr. Yao, maligayang pagdating sa Jiangcheng. Yao Yuntian. Yao Yuntian, paano naging ikaw? Yao Yuntian? Madam Lee, kilala ninyo po ang presidente? Hindi ko alam kung saan nakuha ng taong ito ang balita. Peke siguro yan. Yao Yuntian, nakita at nasuri ko na ang impormasyon mo. Huwag ka nang magpanggap na binata ng pamilya Yao. Kung ako ba ang binata ng pamilya ninyo, malalaman niyo mamaya. Pero ngayon, pakitama ang paraan ng pagsasalita mo. Yao Yuntian, kaninang umaga lang ay in-interview ka. Tapos mamayang hapon ay biglang nagbago. Naging presidente ka. Sino ang niloloko mo? Madam Lee, siya ba, yung basurang walang silbi na nag-apply para sa trabaho? Tama. Pero ngayon na tiningnan ko, ang taong ito ay hindi lang mababa ang pinag-aralan. May problema pa sa utak. Hindi ka man lang nakapasa sa entrance exam sa kolehiyo, tapos pumunta ka dito sa Sun Group para magpanggap bilang bagong presidente namin, tingin ko ay naglakas loob ka ah. Sige, ganyan niyo ba itrato ang bagong presidente? Yao Yuntian, huwag mong isipin na porket Yao ang apelido mo. Pwedeng mong akusahan ang pamilya Yao ng Longcheng nang walang batayan. Naguwi pa ng magarang sasakyan para magpakitang gilas sa akin. Maraming pera siguro ang nagastos mo. Basura ka? Sige. Hindi ba't may telepono ka? Hindi ba't malalaman mo kung tatawag ka? Ikaw ang nagsabi niyan. May number ako ng bagong presidente. Tatawagan ko siya ngayon. Ay, anong nangyayari? Bakit tumutunog ang cellphone ko? Hindi kaya. Ito ay spam call? Imposible. Paano kang magiging bagong presidente? Ako ang bagong presidente ninyo. Simula ngayon, formal kong kukunin ang pamamahala ng Sun Group ninyo.
Nako, Yao Xiao. Halika't tingnan mo. Siya ba si Young Master Yao? Young Master Yao? Hindi pa kita nakita kailanman sa pamilya Yao. Sino ka naman? Siya nga pala si Yao An, ang kilalang binata ng Jiangcheng, ang panganay na binata ng pamilya Yao ng Longcheng. Naku! Yao Xiao, ikaw ay may apelidong Yao, ang bagong hirang na CEO ng pamilya Yao ng Longcheng. Ikaw siguro yon, di ba? Hindi ko naman narinig na ako ang magiging CEO ng Sun Group. Hindi ko naman narinig na ako ang magiging presidente ng Sun Group. Bahala na. Ganito kagandang pagkakataon para magyabang. Kung sa tingin nila ako, edi ako. Oo, ako nga. Mr. Yao, alam kong ikaw nga. Pero itong si Yao Yuntian, dahil lang sa apelido niya ay Yao, naglakas loob siyang magpanggap na ikaw. Hindi ko alam kung ano ang intensyon niya. Bata, naglakas loob kang magpanggap na taga-pamilya Yao. Ang kahihinatnan ay seryoso. Mr. Yao, sa tingin ko, itong lalaki na to, malinaw na gusto lang magpanggap na taga-pamilya Yao para umangat. Naglakas loob magpanggap na batang amo ng pamilya Yao. Ang lakas ng loob mo. Hindi nga biro. Ang presidente ng Sun Group na ito ay inatasan ng pamilya Yao. Ako lang ang pwedeng maging, hindi ikaw. Naiintindihan mo ba? Mr. Yao, tatawagin ko na ngayon ang mga security guard para putulin ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa labas. Sabi ni Elder Meng, ako lang ang nag-iisang direktang inapo ng pamilya Yao ng Longcheng. Saan naman siya lumabas? Kung pagpapanggap ang pag-uusapan, siya ang tiyak na peke. Sigurado ka bang ikaw ang mula sa pamilya Yao ng Longcheng na inatasang bagong presidente? Naglakas loob ka pa rin questionin ako. Ikaw, ang pintuan ng pamilya Yao ng Longcheng? Hindi mo nga alam kung nasaan? Naglakas loob kang... Peke ka lang. Anong sinasabi mo? Ikaw na walang kwenta. Naglakas loob kang sabihin na peke si Mr. Yao? Ang totoo, hindi ako ang itinalaga ng pamilya Yao bilang presidente ng grupo. Pero bukod sa akin, sino pa ba ang batang amo ng pamilya Yao? Hindi naman siguro ang nawawalang direktang inapo ng pamilya Yao na nabuhay muli. Dahil hindi ka nakikinig, wala akong magagawa kundi tumawag ng tao. Sinye, ipagtawag mo ang mga security guard. Tapos ka na, peke. Humanda kang lumabas ng gumagapang. Utos ni Mr. Yao, pataasan ng ilang security guard. Ang kapal ng mukha. Kayong lahat, putulin nyo ang binti ng lalaking yan. Ano man ang mangyari, ako ang bahala. Tigil. Tigilan nyo yan. Anong balak ninyong gawin kay Ginoong Yao? Presidente Sun, San Roxy, Anong tinitingnan nyo? Balik sa mga pwesto ninyo. Ginoong Yao, maayos ka lang ba? Ayos lang? Ikaw ba ang presidente soon? Opo. Simula ngayon, ako ang magiging executive assistant mo. ano? Ang Presidente Sun, bumaba ng posisyon para maging executive assistant. Sun Roxy, tingnan mo kung sino ako. Ginagaya ako ng lalaking yan. At gusto pang maging bagong CEO ng grupo. Pero nahuli ko siya. Ginagaya? Young Master Yao, ito ay personal na inayos ni Lao Meng. Lao Meng? Sa Jiangcheng na ito, ako lang ang young master ng pamilya Yao. Kung hindi ako ang bagong CEO, sino pa? Young Master Yao, hilingin ko lang na igalang mo ang arrangement ni Lao Meng. Ako, si Yao An. Bakit ko igagalang ang walang kwentang ito? Ako ang young master Yao ng Longcheng, ang kung anong Yao Yuntian na yan. Hindi ko pa nga narinig. Oo nga, ang Young Master Yao ay miyembro ng pamilya Yao ng Longcheng. Kahit siya ay hindi pa nakarinig ng ganyang tao. Presidente Sun, huwag kang magpaloko. Gago, baka apelido mo ay Meng. Ano bang sinasabi mo? Young Master Yao, ang sinasabi mo, hindi ba sobra na? Hindi mo na rin ba pinaniniwalaan si Lao Meng? Walang ganyang ibig sabihin ang Young Master Yao. Ang taong yan, kaninang umaga, ay isa pa lang, provisional na alipin mula sa probinsya. Ngayong hapon ay naging CEO na ng Sun Group. Presidente Sun, hindi ka ba naloko? Kaya pala naglakas loob kang magpanggap na young master ng pamilya Yao? Anak ka pala sa labas ni Lao Meng? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Umuwi na nga ang anak sa labas. Ako ang bagong CEO na inayos ni Lao Meng at ikaw ay isang impostor. Hahaha, nakakatuwa. Buhay ako sa pamilya Yao ng mahigit 20 taon at ito ang unang beses na may nagsabing ako ay impostor. Ako ang bagong CEO at ikaw ay isang ganap na impostor. At ikaw ay isang huwad na manloloko. Hayop ka, hindi talaga. Ako ang bagong presidente. Itong dalawang ito, sino ba talaga ang totoo? Yung Young Master Yao, ang huwad na ito ay napakawalang galang. Bigla kang dumating sa Sun Group para maging presidente? Tiyak na may iba ka pang layunin. Sabihin mo, hindi ba si Old Man Meng ang nag-utos sa iyo? Ano ang masamang intensyon ninyong dalawa? Layunin. Oo naman. Gusto ko lang humanap ng trabaho at saktong si Old Man Meng. Binili niya sa akin itong Sun Group at ginawa niya akong presidente. Bakit? May reklamo ka? Imposible. Anong karapatan ni Old Man Meng na ibigay sa iyo ang Sun Group? Hindi ka naman miyembro ng pamilya Yao. Sino ang nagsabing hindi ako miyembro ng pamilya Yao? Kung gayon, sa dami ng taon ko sa pamilya Yao, bakit hindi kita nakita? Kayang-kaya mong lokohin si Sun Roxy, pero subukan mo akong lokohin? Imposible.
Ipagbibigay alam ko ang pagplano ninyong dalawa, ni Old Man Meng na agawin ng Sun Group, hintayin ninyong dalawa ang inyong katapusan. Sino? Sino ba ang dapat kong paniwalaan? Yaoan. Napakalakas ng loob mo. Pati ba ay hindi mo na iginagalang? Old Man Meng. Oh, Old Man Meng, paano po kayo naparito? Yang Master Yao, sino ang taong ito? Ito ay ang mayordomo ng pamilya Yao ng Dragon City. Hindi lang naman isang mayordomo. Ano naman ang pinagkaiba niyan sa iyo? Isang matandang walang kwenta lang. Matandang walang kwenta? Babae, tumahimik ka. Yang Master Yao, kinakausap kita para tulungan ka. Hindi mo ba naiintindihan na sinabi kong tumahimik ka? Yao Xiao, bakit mo ako sinasaktan? Kapag sinabi kong tumahimik ka? Bakit ang dami mong sinasabi? Ikaw, ano bang nangyayari dito? Kanina, ang inyong mga ugali, kitang-kita ko. Ikaw na babae, talagang wala kang preno sa bibig. Kayo, ano ang gagawin ninyo? Naglakas loob kayong maging bastos sa Young Master. Lumuhod kayo at magpakumbaba para humingi ng tawad. Si Meng Lao, tinawag niya itong young master? Hindi ba patay na ang panganay na anak? Hindi ba patay na ang panganay na anak na hindi lehitimo? Ginoong Yao, iligtas mo ako. Hindi ba ikaw ang pinakaunang binata sa Longcheng? Ikaw, wag mong banggitin ang pangalan ko, malas. Ginoong Yao, Ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Ikaw na hamak na tao. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ginoong Yao. Ano? Kanina ay mayabang ka pa. Ngayon, hayaan mo akong tingnan ka mula sa itaas. Yao Yuntian, imposible na luluhod ako sa iyo. Hindi na iyan nakasalalay sa iyo. Hawakan ninyo ang ulo niya at ipadiin pababa. Ngayon sasabihin ko sa iyo, kapag tao ka, maging mahinahon ka. Huwag kang mangapi ng iba kapag nasa mataas na posisyon ka. Ito ang leksyon ko para sa iyo. Yao Yuntian. Ay hindi, Ginoong Yao. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka, huli na. Bilang isang CEO, tinitanggal na kita. Lumayas ka. Bakit hindi ka pa lumalayas? Yao, hindi kita palalagpasin. Ginoong Yao, bakit hindi tayo mag-usap sa itaas? Sige, walang problema. Ay, ngunit kanina, may isang taong nagsabing siya raw ang Yao Xiao ng Longcheng. Gusto ba niyang sumama at umupo dito? Hindi ko pa malinaw na matukoy ang tunay niyang pagkatao, hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Ay, may ginagawa pa ako. Kayo na lang ang umakyat at mag-usap. Napakaabala rin pala ng Yao Xiao ng Longcheng. Ay nako, Lolo Meng, hindi tayo dapat makialam sa isa't isa. Timbangin mo muna ang iyong sariling pagkatao bago mo ako kausapin. Ginoong Sun, baka gusto mo nang umakyat. May pag-uusapan pa kami ng binata. Sige, aakyat na ako. Lolo Meng, sino yung nagpakilalang Ginoong Yao ng Longcheng kanina? Siya si Yao An, isa sa mga collateral branch ng pamilya Yao ng Longcheng. May kapatid pa siyang si Yao Ping. Alam ko na. Collateral branch. Isang collateral branch lang, napakamayabang na. Tao pa rin naman sila ng pamilya Yao. Ang mga ginagawa nila, ipinipikit ko lang ang isang mata at ipinipikit ang isa. Sige, alam ko na. Sa ngayon, ang balita na buhay pa po kayo, maliban po sa master, wala pa pong nakakaalam sa pamilya Yao. Totoo nga. Dahil, ang biglang paglitaw ng panganay na anak na nawala ng mahigit 20 taon ay siguradong makakasama sa interes ng iba. Tama po ang sinasabi ng binata. Binata, hindi na po ako mag-iistorbo. Sige, salamat sa pagod mo. Hello. Yao Yuntian, may high school reunion mamaya, pupunta ka ba? Noon sa mga reunion, abala ako sa pagtatrabaho. Ngayon, sige, pupunta ako. Kita-kita na lang sa Buckingham mamaya. Kuya, pakisiyasat mo nga agad itong si Yao Yuntian, kung sino siya. Mukhang iginagalang siya ni Lolo Meng. Hindi kaya siya ang panganay na anak ng pamilya Yao? Hindi kaya naloko ka lang? Matagal nang patay ang panganay na anak ng pamilya Yao? Imposibleng buhay pa siya. Pero ang kilos ni Lolo Meng, talagang may kakaiba. Huwag kang mag-alala, niloloko ka ba ng kuya mo? Sa susunod, direktahan na natin siyang tirahin. Kung ganyan ang sinasabi mo, kampante na ako kuya. Hahaha. Nandito ako. Lahat ng problema mo ay aalagaan ko. Sige kuya. Yao Yuntian, sisiguraduhin kong luluhod ka sa akin. Yao Yuntian, pasisiguraduhin kong luluhod ka sa akin at magmamakaawa. Ay,
Yuyu, ang tagal na nating hindi nagkita ah. Ang tagal na nating hindi nagkita. Pero ganoon ka pa rin dati. Ay hindi pala, medyo nagbago ka ng kaunti. Saan banda ang nagbago? Naging mas gwapo ka kaysa dati. At mas kumpiyansa. Hindi naman siguro? Talagang mas gumuwapo ka kaysa dati ay. Ang ganda ng tela ng suot mong suit. Oh, nagnegosyo ka na ba? Hindi naman? Sa tingin ko kasi, sa reunion natin ng mga kaklase, dapat nakasuot tayo ng disente, di ba? Ngayon pati ang pinakamatalik mong katabi sa upuan, wala ka nang pakialam, di ba? Paano naman mangyayari yon? Yuntian, alam kong dati, hindi ka gaanong mahilig dumalo sa ganitong uri ng party, palagi kang abala sa trabaho. Pero ang trabaho ay para rin sa mas magandang buhay. Sa susunod na mga party na ganito, dumalo ka na lang ng mas madalas. Sige. Tingnan mo, siguro nagmamadali na sila, tara na agad. Yao Xiao! Mamaya, irerekomenda ko sa iyo ang isang dalagita. Anong klaseng dalagita ang hindi ko pa nakita? Hindi mo na kailangan pang magpakilala sa akin. Yao Xiao, itong dalagita kasi, hindi pa nagkaroon ng kasintahan. Oh. Ayos. Kung ganon, pwede itong paglaruan. Ruo King, nandito na ako. Sino siya? Narito na ako. Siya ay? Siya si Young Master Yao ng Longcheng. Bakit ikaw na namang peking ito? Oo nga, nagkataon nga naman. Ang panganay na young master ng pamilya Yao. Young Master Yao, kilala niyo ba si Yao Yuntian? Kilala? Siyempre kilala. Pabalik-balik lang ang inutil na ito sa harap ko. Napaka-familiar na. Bakit ka naman nang iinsulto? Oo, bakit naman ang ganda? Nagagalit? Iniinsulto ko lang ang inutil na ito. Bakit? Ipagtatanggol mo ba siya? Ikaw. Siya, dati ko siyang kaklase. Kaibigan ko siya. Hindi ko hahayaan na insultuhin mo siya. Yawan, reunion ito ng mga high school class natin, ano ang pakialam mo? Yao Yuntian, manahimik ka. Ang gusto gawin ni Young Master Yao. May karapatan ka bang tanungin na inutil ka? Ang Jiangcheng ay napakalaki. Ako, si Yao An, pupunta kung saan ko gusto. Hindi mo kailangan mangialam. Wang Ruo King, bakit ka rin nagsisimula mang insulto kay Yuntian? Hindi naman niya kayo inaway, di ba? Sabi ko sa'yo, Yuyu. Ilang taon lang kayong naging magkaklase, di ba? Ganyan ka ba kadramatic? Ilang taon na, ganyan pa rin ang ugali, walang pera. Kung susundan mo siya, masisira ang magandang kinabukasan mo. Ako si Xia Yuyu. Kung anong kaibigan ang gusto kong makasama, iyon ang makakasama ko. Xia Yuyu, huwag ka nang magpabulag sa katotohanan. Iwanan mo na ang inutil na si Yao Yuntian. Makipagkaibigan ka na lang sa Young Master Yao namin. Ikaw si Xia Yuyu, tama ba? Talagang maganda. Sa totoo lang, itong walang kuwentang nasa tabi mo ay isang impostor. Isang manloloko na gumamit ng aking pagkakakilanlan para umangat. Narinig mo ba, Yuyu? Si Young Master Yao ay ang Young Master ng Longcheng. Hindi siya magkakamali sa sinasabi niya. Yao Yuntian, huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Old Meng at naging CEO ng Sun Group ay hindi ka na matitinag. Sinasabi ko sa iyo, imposible. Aalamin ko ang iyong pagkakakilanlan. Sisiguraduhin kong matatapos kayo ni Old Meng. Ay, baka madismaya ka. Dahil gaano mo man alamin, ako pa rin ang young master Yao ng Longcheng. Dahil kahit ano pang suriin mo, ako ang young master Yao ng Longcheng. At ikaw, peke ka lang. Ikaw na sinungaling. Maniniwala ka ba kung papatayin kita sa mga tao ko? Alam ko na ang tungkol sa'yo. Ang pamilya mo ay isa lamang sangay ng pamilya Yao namin. Akala mo pa rin ikaw ang pinuno? Sangay? Ano kung sangay? Ang kuya ko ay isang tunay na tagapagmana ng pamilya Yao. Nagmamarunong, umaasa sa iba. Kayong dalawa, doon lang kayo may dating sa Jiangcheng. Pagdating nyo sa Longcheng, 2 aso lang kayo? Gusto mo bang mamatay? Hindi ka talaga miyembro ng pamilya Yao. Pusta ko ang buhay ko sa iyo. Hindi mo apelyido ang Yao. Magkano ba ang halaga ng buhay mo? Ano ba ang halaga ng buhay mo? Ako ang tunay na young master Yao ng Longcheng. Hindi karapat-dapat ang buhay mo. Ang lakas ng loob mo. Hayop ka. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Yao Yuntian, kung galitin mo si Young Master Yao, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ay, Yao Yuntian. Itong si Young Master Yao ay may napakataas na posisyon sa Jiangcheng. Umalis na lang tayo. Siya lang. Hindi niya ako kayang takutin. Yao Yuntian. Ngayong hapon hindi ko alam ang tunay mong pagkatao, kaya hindi ako nangahas kumilos ng padalos-dalos. Pero ngayon, ikaw ay isang ganap na peke. Kapag nalaman ng kuya ko ang iyong pagkakakilanlan, iyon na ang katapusan mo. Ngayon pa lang sisiguraduhin kong matatapos ka na. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Maliit na dilag? Ang kaklase mo, ngayong araw ay pipilayin ko, ako si Yawan. Hindi ka pwedeng manakit. Ang pananakit ng tao ay labag sa batas. Labag sa batas? Ako, si Yawan, ang batas. Sa Jiangxing na ito, wala pa akong kinatatakutang galawin. Oh, talaga? Kung gayon, tumawag ka ng tao.
Yao Yuntian, huwag ka nang magsalita, talagang tatawag siya ng tao. Yao Xiao, paumanhin. Hindi nauunawaan ni Yao Yuntian ang pagtrato sa tao. Huwag mo na siyang pagbigyan. Gusto mong patawarin ni Yao Xiao ang inutil na ito? Sige, uminom ka ng alak kasama si Yao Xiao. Ay, maganda ang suwestiyon na yan. Munting dilag, kung ayaw mong mabugbog itong inutil na to, at maging baldado sa mga taong ipapatawag ko, lumapit ka at samahan mo akong uminom. Ikaw, Ang alak na yan, pang-aso. Kahit aso ay hindi iinom. Yao Yuntian, anong ibig mong sabihin? Sadyang pinapunta ko si Young Master Yao ngayon para ipakilala kay Yu Yao. Huwag mong sirain ang magandang pagkakataon ni Yu Yao. Anong ibig kong sabihin? Ipakikilala mo si Yu Yao sa ganitong mapaglarong mayamang pangalawang henerasyon? Wang Ruoking? Wang Ruoking? Ikaw na walang puso. May konsensiya ka pa ba? Bakit? Wala ba akong konsensiya? Kapag sinamahan lang ni Yu Yao si Young Master Yao ng isang gabi, maaari siyang umasenso. Tinutulungan ko siya. Ruoking. Palagi kitang tinuring na parang kapatid, tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Yu Yao, hindi mo naiintindihan. Si Young Master Yao ay ang lalaking gustong makuha ng napakaraming babae. Kung mapasaya mo siya, maaari kang makakuha ng wala pang 1 milyong piso. Naku, kulang pa ang 1 milyong piso. Para sa ganitong ganda, si Yao An ay magbibigay ng 2 milyong piso. Tama na. Yao Xiao. Hindi ako ganoong klase ng tao. Huwag ka nang magsalita. Ruoking. Talagang malaki ang pagkadismaya ko sa iyo. Bakit? Kung kulang ang pera sabihin mo lang. Maaari akong magdagdag ng pera. Ako, si Yao An, ay maraming pera. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong tingin mo sa mga babae? Mga gamit na pinagpapalitan mo? Bakit? Hindi ba? Ako, si Yao An, ay may pera. Kaya kong makuha ang lahat ng babae. Para sa akin, walang babaeng hindi ko kayang paikutin. Kung meron, kulang lang ang perang ibinigay. Narinig mo ba, Yu Yu Yu? Kung kulang ang 2 milyong piso, si Yao Xiao ay maaari pa ring magdagdag. Bakit hindi ka pa lumapit kay Yao Xiao? Ayoko, hindi ako ganoong klaseng tao. Yao Xiao, hindi rin naman kulang ang 2 milyong piso sa pamilya namin. Hindi kulang ang pera ng pamilya mo, interesante. Kung gayon, kukulangin ko ang pera ng pamilya mo. Ruoking, anong kumpanya ang pinapatakbo ng pamilya ni Xia Yuyu? Anong gagawin mo? Anong gagawin? Huwag kang mag-alala, munting dilag. Gusto ko lang na kumonti ang pera ng pamilya mo. Kung walang pera ang pamilya mo, hindi ba't natural lang na lalapit ka sa akin para manghingi ng pera? Tama si Yao Xiao. Ang pamilya ni Yu 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 ay nagpapatakbo ng isang kumpanya ng logistic. Tinatawag itong Xia Corporation. Wang Ruoking, anong ginagawa mo? Ang pamilya ni Yu Yu ay nagpapatakbo ng isang logistic company na tinatawag na Xia Shi Enterprise. Wang Ruoching, anong ginagawa mo? Yu Yu, tinutulungan kita. Ikaw. Wang Ruoking, dati pa lang, naiinis na ako sa iyo, pero hindi ko inakala na sa paglipas ng maraming taon, mas lalo kang naging nakakainis. Yao Yuntian, ikaw na hayop ka, manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ang Xia Shi Enterprise, tama? Maliit na kumpanya lang yan. Para sa akin, Yao An, madali lang yan pabagsakin sa loob ng ilang minuto. Yao Xiao, ang Xiaxi ang pinaghirapan ng mga magulang ko sa buong buhay nila. Hindi Anong mo ko pinaghirapan pwede. sa buong buhay? Wala yan sa akin. Sasabihin ko na lang ng diretsyo, Xia Yuyu, sasamahan mo ba ako ngayon o hindi? Kung hindi mo ako sasamahan, ipapabagsak ko ang Xia Shi Enterprise mo. Imposible, hindi kita sasamahan ngayon. Yu Yu, hindi mo pa naiintindihan ang kalupitan ng lipunan. Ang isang pamilyang tulad ng kina Yao Xiao para durugin ang Xiaxi ay kasindali lang ng pagdurog ng langgam. Bakit hindi pa rin sumasang-ayon? Kung gayon, kapag nawala ang lahat, wag mo akong sisisihin, Yao An, sa pagiging walang awa, Xia Yuyu. Binigyan na kita ng pagkakataon, kung hindi mo yan samantalahin, wag mo akong sisisihin. Nandito lang ako para sa reunion ng mga kaklase. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Yu Yu, tinutulungan kita. Lumayo ka kay Yao Yuntian. Dapat lang na makipag-ugnayan ka sa mga nasa alta sosyedad. Ay, tama. Dapat makipag-ugnayan ka sa mga tulad kong nasa alta sosyedad para matuklasan mo, ay, tama. Dapat mas makihalubilo ka sa mga tulad kong mga taga-mataas na uri para matuklasan mo kung gaano kaganda ang mundo. Ang kapal ng mga mukha ninyo? Ayos lang, Yu. Nandito ako. Wang Ruoking, itinutulak mo siya sa kapahamakan. Sa tingin ko ikaw, Yao Yuntian, ang kapamakan na gustong ilubog si Yu 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 ng buhay. Ang ganda pa naman ni Yu Yu Yu. Hindi siya pwedeng masayang sa kamay mo, basura? Ano, Xia Yuyu, nakapag-desisyon ka na ba? Nauubusan na ako ng pasensya. Lumapit ka rito ngayon at hubarin ang damit mo para alagaan ka ng husto ng batang Panginoon na ito? Yu Yu, bilisan mo at lumapit. Dito sa Jiangcheng, ang makakuha ng pagtingin ni Batang Panginoon Yao ay isang napakalaking karangalan. Anong klaseng kalokohang pagtingin? Yao Yuntian, may sakit ka ba? Dahil hindi ka sumasang-ayon? Wala akong choice kundi tumawag para sirain ang pamilya mo. Anong gagawin mo? Ay, hayop ka. Ibalik mo ang cellphone ko. Kung hindi, ako? Kung hindi, ano? Kung hindi, gusto mong tawagan ko ang mga tao para bugbugin ako? Hindi ako tanga. Ibalik mo ang cellphone ko.
Naglakas loob kang agawin ng cellphone ni Batang Panginoon Yao, ikaw. Anong pakialam mo? Ikaw, binugbog mo ako. Batang Panginoon Yao, binugbog niya ako. Binugbog kita. Anong ngayon? Kung hindi dahil sa pagiging kaklase mo ni Yuyuyu, ipapawala kita dito sa Jiangcheng. Sinaktan ako ni Yao Xiao. Ano ngayon kung sinaktan kita? Kung hindi lang dahil kaibigan ka ni Yuyu, patiwalain kita dito sa Jiangcheng? Ikaw na walang kwenta. Naglakas loob kang takutin ako. Sa tingin mo ba, basta na lang akong matatakot? Paulit-ulit mo akong tinatawag na walang kwenta? Umalis ka! Yao Xiao, tulungan mo ako. Ibalik mo ang cellphone ko. Ikaw na lang ang araw-araw na nalululong sa pambabae. Ano ang kakayahan mo para kalabanin ako? Ano ang ipinaglalaban mo? Yao Yuntian, pagsisisihan mo ito. Talagang Pagsisisihan? Ano? Dahil lang ba may pera at kapangyarihan ka? Nagsisi ka ba ng apihin mo ang iba? Ayos? Tamang-tama. Gusto ko talagang laruin ka ngayon. Kumusta? Masaya ka ba? Hindi. Naglakas loob kang saktan si Yao Xiao? Hindi ka ba natatakot mamatay? Ano kung sinaktan ko siya? Ay teka, ikaw rin. Kanina pinapaalis na kita, pero ayaw mong umalis, di ba? Tingnan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon. Sige, aalis ako. Aalis ako ngayon. Ay, huli na. Ngayon, lumuhod ka agad sa harap ni Yuyu at humingi ng tawad. Ako. Bilisan mong humingi ng tawad. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Yuyu. Ako. Bilisan mo at humingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Patawad, Yuyuyu. Ako ay nabulag sa kayamanan. Ako ang nagkasala sa iyo. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Ano pa ang ginagawa mo? Umalis ka na. Wang Ruoking, ikaw. Aba? Yao Xiao, tingnan mo. Tingnan mo. Paano ba ang mga tao sa paligid mo? Kapag may problema ka, isa-isa kang iniiwan? Sasabihin ko sa iyo, Yao Yuntian, huwag kang mayabang. Kung matapang ka, ibalik mo ang telepono ko, tiyak na papatayin kita. Hindi naman imposible. Ibalik ko sa iyo ang telepono, pero wala ka pa rin magagawa sa akin. Yao Xiao, sasabihin ko sa iyo. Gusto kong makita ka. Na walang alam para masarap kitang paglaruan. Ano ang sinabi mo? Yao An, gaano ka kasaya nung nagpapanggap kang binata ng pamilya Yao? Ganoon din kalalim ang magiging pagkadismaya mo. Sasabihin ko sa iyo, Yao An, mas mabuting mag-ingat ka. Kung hindi, mamamatay ka. Umalis na tayo. Yao Yuntian, tiyak na papatayin kita. Maraming salamat sa iyo ngayon, Yao Yuntian. Kung wala ka siguro, baka ako ay... Ayos lang? Aray, kailangan mo pa rin mag-ingat sa labas mag-isa. Mag-ingat sa mga masasamang tao. Kung may mangyari sa'yo, masasaktan ako. Aray, ang labis mo namang magsalita ng ganyang ka-cheesy. Ay nako. Ay nako, tinuktok mo ako. Ang sakit-sakit. Tama na, huwag ka nang umarte. Kumusta? Sumaya ka ba ng kaunti? Oo, syempre naman. Basta kasama ka, kahit anong gawin, masaya ako. Ang sinabi mo ay mas cheesy pa kaysa sa akin. Aray, kung ganyan ka pa, hindi na kita papansinin. Sige, Pero sa totoo lang, nag-aalala pa rin ako sa pamilya ko. Ang yaman kasi ni Yao An, natatakot akong maghiganti siya. nandito ako. Si Yao An ay isang mahina lang sa labas. Mahina lang sa labas. Siya ang batang amo ng pamilya Yao. Ang galing mong magyabang. Ano? Hindi ka naniniwala? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Ano ang ginagawa mo? Hindi mo pwedeng kurutin ang pisngi ko, nag-makeup ako kamakailan lang at kapag nabura mo ang foundation ko, hindi kita patatawarin. Nag-makeup ka pala? Hindi ko talaga napansin. Akala ko isa kang magandang dilag na likas ang ganda. Bahala ka, kurutin mo, basta masaya ka. Hindi ko talaga napansin na nag-makeup ka. Wala ka talagang romansa. Ginawa ko lang naman ito para makita ka. Ano? Parang narinig ko ang pangalan ko? Wala akong sinabi. Narinig ko. Tama, minura kita. Minura kitang napakadiretso mong lalaki. Kung minura mo ako, kailangan kong ayusin ang ating pagkakaibigan bilang magkaklase. Ano ang gagawin mo? Huwag mo akong galawin. Sisigaw ako. Walang ginagawa. Iyon lang ang ating pagkakaibigan. Pakiramdam ko. Ano ba? Ginulo mo ang buhok ko? Sige na. Huwag na tayong mag-away. Nga pala. Ano ba yan? Ginulo mo ang buhok ko. Sige na. Huwag nang magulo. Oo nga pala. Nung high school tayo, kapag sobrang pagod ako sa paglalaro, hindi ba't ikaw ang nagbigay ng inumin na yon? Ikaw, alam mo na? Sige.
Tara na, gabing-gabi na, ihahatid na kita sa bahay. Magandang umaga, Mr. Yao. Magandang umaga rin, Miss San. Mr. Yao, hindi na po ako ang presidente. Ako na po ang inyong assistant. Pwede niyo po akong tawaging Roxy. O sige, Roxy. Kung gayon, Roxy na lang ang itatawag ko sa'yo mula ngayon. Tingnan lang natin kung makakaya mo ang aking alindog. Mr. Yao, tingnan niyo po itong bahaging ito. Ito ang financial report ng nakaraang quarter. Sa tingin ko, ang mga bahaging ito, pwedeng bawasan pa. Ang bango, sinasadya ba niya? Talagang ang mga lalaki ay pare-pareho. Mr. Yao, Mr. Yao. Ay, tama. Oh, Ginoong Yao, Ginoong Yao. Ay, oo. Sa tingin ko may mga problema nga sa ilang lugar na kailangan baguhin. Ginoong Yao, hindi ba kayo nakatulog ng maayos kagabi? Bakit parang lesbo ka? Ay, nako. Oo nga, hindi ako nakapagpahinga ng maayos kahapon. Kung gayon, Ginoong Yao, kukuha ako ng kape para sa inyo. Sandali lang. Sige. Sinusubukan mo akong akitin gamit ang ganda mo, di ba? Kung ganoon, hahayaan kitang masunod ang gusto mo. Ay, Ginoong Yao, ikaw, Halika. Sabihin mo, sige po. Ginoong Yao, ang sahod sa mga lugar na ito. bakit hindi ka na nagsasalita? Ginoong Yao, maaari nyo bang alisin ang kamay nyo? Itong kamay ko kasi, gusto niyang mga pangapa ng kung ano-ano kapag nakatutok sa trabaho. Ay, tama! Sa susunod, huwag kang uupo sa tabi ko sa meeting. Kung hindi, kapag kinapkap kita at nakita ng ibang kasamahan, tuluyan ng hindi maintindihan ang relasyon natin. Kung hindi, at makita ng ibang katrabaho na hinahawakan kita kung saan-saan, tuluyan na nating hindi maipapaliwanag ang ating relasyon. Anong klaseng kakaibang sakit yan? Sige, ipagpatuloy mo ang sinasabi mo. Mas mabuti pa sigurong dito na lang ako nakatayo habang nagsasalita. Pwede rin. Mr. Yao, marahil napagod kayo sa buong araw na trabaho, di ba? Totoo, medyo pagod nga. Kung gayon, gusto niyo po bang masahihin ko kayo? Sige. Minamasahe mo nga ako, pero bakit ka umupo sa hita ko? Siyempre, para mas maganda ang pagmamasahe ko sa inyo. Ganun pala. Pero ang ibang nagmamasahe? Sa likod ng gagaling? Bakit ikaw sa harapan? Iba naman ako sa iba. Ang estilo ko ay napaka-espesyal, di ba? Talaga? Sige, susubukan ko nga. Ganoon ba? Sige, kung gayon, susubukan ko. Boss Yao, ano sa tingin mo? Komportable ka ba? Komportable. Boss Yao, kung ganyan ako magmasahe sa'yo at ipikit mo ang iyong mata, ikaw lang ang nakapikit. Mahihiya ako. Ganoon ba? Kung dumilat ako, hindi ba lalo kang mahihiya? Kung gayon, idilat mo ang iyong mata. Tingnan ko. Sa totoo lang, mas mahihiya ako. Kung hindi, Boss Yao, ipikit mo na lang ang iyong mga mata. Hindi ko kayang tingnan ng diretso ang iyong mukha. Pinapikit mo ako, pinipikit ko, pinadidilat mo ako, dinidilat ko. Kung gayon, ikaw na lang ang maging CEO. Kung gayon, hindi na ako magmamasahe. Ay, CEO, anong ginagawa mo? anong ginagawa ko ngayon? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ano? Anong ibig mong sabihin na ito ang gusto ko, CEO? Parang wala akong naintindihan kahit isang salita. Ano ang natupad sa aking kagustuhan, President? Bakit wala akong naintindihan? Kahit isang salita. Nagpapanggap ka pa rin sa akin, ano? Maniwala ka man o hindi, papaluan ko ang puwet mo. President, ako po ay inyong assistant ng President na tumutulong sa inyo sa trabaho, ngunit hindi ko po kayang tuparin ang inyong personal na kapritso. Marami ka ring nalalaman. Ginoong Yao, baka po pwede niyo muna akong bitawan? Hindi rin po maganda kung may makakita, di ba?
Ang galing mo talaga, Sunro Oxy. Mangahas kang gamitin ang mga salita ko laban sa akin. Sinabi, may kakayahan kang maging presidenteng ito. Ginoong Yao, kanina pa po kayo nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin niyo po? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Ginoong Yao? O Ginoong Yao? Ito na, hindi na makapagpigil? Akala ko ay kakaiba ka sa ibang lalaki. Talaga nga. Ginoong Yao, nagkakamali po ba kayo sa akin? Gusto ko lang po talaga kayong masahihin. Wala po talaga akong ibang ibig sabihin. Gusto mong gamitin ang upang labanan ako, Yao Yuntian? Ang taktikang ito, hindi gagana. Hindi ito. Uubra. Ginoong Yao, kailan ninyo po nalaman? Hindi ako naniniwala na sa mundong ito may babaeng kusang lalapit at magpapakita ng interes sa akin, lalo na sa isang tulad ko. Ikaw pa, dati kang panganay na binibini ng pamilyang San at dating presidente. Bakit mo pa kailangang manuyo sa akin? Ginoong Yao, talaga nga pong makatotohanan kayo. Kung ganoon, dahil ginamitan mo na ako ng beauty trap. Sigurado akong may sama ka ng loob sa akin. Kaunti lang. Kung gayon, sabihin mo. Bago po kayo dumating, palaging gumagawa ng gulo sa akin si Yao An. Pero dahil sa posisyon ko noon, hindi ko kayang ipahayag ang galit ko. Ngayon po, nandito na kayo, agad ninyo akong inagawan ng posisyon bilang presidente. Kahit na ang pamilya Yao ninyo ay may hawak ng 70% ng shares, hindi maiiwasan na magkaroon ako ng kaunting hinaing. Hindi ko inakala na magkakaroon ka ng ganyang pag-iisip. Ay, sa totoo lang, hindi ko rin naman gusto maging presidente. Kung hindi lang dahil kay Matandang Meng, napilit akong pinagiging presidente, hindi ko talaga gusto. Kung ganoon ang usapan, ibabalik ko na lang sa'yo ang pagiging presidente. Totoo ba ang sinasabi ninyo, Ginoong Yao? Kung ganoon, ibalik na lang sa iyo ang pagiging CEO. Totoo ba ang sinasabi mo, Ginoong Yao? Siyempre, totoo. Dahil gusto mo naman, ibabalik ko na lang sa iyo. Pero Lolo Meng, Si Lolo Meng, ipapaliwanag ko sa kanya, hindi na niya babaguhin pa ang posisyon mo sa hinaharap. salamat, Ginoong Yao. Walang anuman, ayoko talaga ang pagiging CEO, sanay akong malaya, hindi ako makatagal. Huwag kang magkakamali, nagpapasalamat lang ako sa iyo kaya. Sige, kung ganoon. Tatanggapin ko ang pasasalamat mo. Binibining San, bakit huminto ang proyekto sa Chengnan? Ano ang ginagawa ninyo? Wala kaming ginagawa. Sa gitna ng araw, Yao Yuntian, talagang masama ang pagkatao mo. Paano mo nasasabi iyan kay Ginoong Yao? Hindi ba kayo alam kung ano ang ginagawa ninyo? Ito ay kumpanya, lugar ng trabaho, hindi ito lugar para sa paglalambingan. Ano? Ibig mong sabihin? Sa Buckingham lang pwedeng maglambingan, tama? Ano ang sinabi mo? Ano, posible bang? Sa Buckingham pwede na kayong magharutan, ha? Anong sabi mo? Sabi ko lang, immoral ang tawag dyan. Lahat pwedeng gumamit noon, pero ikaw bawal. Ikaw ngang inutil. May gana ka pang husgahan ako? Ikaw, hayop ka. Naglalakas loob kang murahin ako? Eh, bakit? Minura lang kita. Ikaw mismo, kung ano-anong kababuyan ang ginawa mo. Hindi ba malinaw sa'yo yan? Ilang babae na ba ang nasira dahil sa'yo? Tapos nagpapakilala ka pang Young Master Yao ng Longcheng? Pinapahiya mo talaga ang pamilya Yao? Aba, inutil ka talagang hayop. Ilang araw lang tayong di nagkita, pero ang tapang mo na magsalita. Pumunta ako rito ngayon, hindi para makipagtalo sa'yo. Anong nangyari sa proyekto sa South City ni Sun Ruoxi? Mula pa noong nakaraang buwan, wala nang nagtatrabaho roon. Ay naku, Young Master Yao, sinabihan na kita noon pa, sinakop na ng Black Dragon Chamber of Commerce ang South City, kaya naapektuhan din ang proyekto natin. Kailan mo ba yan sinabi sa akin? Noong panahong yon nasa bar ka umiinom, tinawagan kita pero ilang salita pa lang ako, binabaan mo na ako. Ako? Eh bakit hindi mo ako pinaalalahanan kinabukasan? Kailangan ko pa bang paalalahanan ka pati kung paano dumede? Ilang taon ka gusto mo pang maging CEO ng kumpanya namin, Sun Group? Sun Roxy, nababaliw ka na ba? Pati ako? Pinabalewala mo? Young Master Yao, minsan ka lang pumasok sa opisina isang beses sa isang buwan, swerte na nga ako roon. Ikaw na nga ang magsabi, alin bang nightclub o bar dito sa Jiangcheng ang di mo pa pinuntahan? Ay naku! Hindi ko akalaing si Young Master Yao pala ay prinsipe ng mga club. Ay naku naman! Di ko akalaing si Young Master Yao pala ay prinsipe ng nightclub. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga big boss tungkol sa'yo? Sabi nila isa kang tangang puro gastos lang ang alam. Ayos, Sun Roxy, ganda ng pagkakasabi mo. Bukas pupunta ako sa Pamilya San para bumisita. Pagdating ng oras, huwag kang luhang lumapit para humingi ng tawad sa akin. Nabanggit ko na ngayong araw, kaya sasabihin ko na lahat. Tumahimik ka.
Ikaw, Yawan, nagyayabang kang galing ka sa pamilyang Yao ng Longcheng. Ipinadala raw dito sa Jiangcheng para patatagin ang negosyo. Sa mga taong nandito ka sa Jiangcheng, ano ba talaga ang nagawa mo? Ang sabi mo ikaw si Young Master Yao ng Longcheng. Puro pagpapanggap at panlilinlang lang naman. Ilang beses na kitang tinakpan at inayos ang kalokohan mo. Alam mo ba yon? Hindi ko alam. At ayokong malaman. Anong nangyayari dito? Sarili mong gawa pero ayaw mong aminin, ano? Eh kung ginawa ko, so ano ngayon? Di ko kailangan ng pakikialam ng isang inutil na gaya mo. Ako ang Young Master Yao ng Longcheng. Pumunta ako rito sa Jiangcheng para lang mag-aliw. Ang mga problemang di masolusyonan ng pamilya nyo, huwag nyo akong asahang aayusin ko pa. Bilang nakakabit lang sa pamilyang Yao ang pamilya Sun, dapat nyong paghandaan na pagsilbihan ang batang amo ng pamilyang Yao. Kalokohan. Young Master Yao, sobra ka na. Alam mo ba talaga ang mga pinagsasabi mo? Kami ng pamilya Sun at kayong pamilyang Yao, klarong magkatuwang lang tayo. Kayo lang naman ang namamayani. Kung kami ang namamayani, ako ang amo ng pamilya nyo, Sun. Kung ako ang may kontrol, ako ang amo ng pamilya ninyong Sun. Aba, Yawan, naubos na ba ang utak mo sa bar? May dahilan ang pagpunta mo sa Jiangcheng, hindi para wala kang ginagawa araw-araw. Sa tingin mo ba, kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo? Magsara ka ng bibig, basura. Bakit ko isasara ang bibig ko? Ngayon, ipapakita ko sa iyo na huwag kang mabuhay sa panaginip araw-araw. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ay isang kadugo lang, trabahador namin sa pamilyang Yao. Bakit ka ang yabang? Ikaw ay isang basura, nakakahiya ka sa pamilyang Yao. Dahil binaliwala ka lang ni Lolo Meng dati, akala mo ba, kaya mong gawin ang anumang gusto mo? Kaya mo nang gumawa ng kaguluhan, tama? Hindi ka rin naman totoo. Hindi ka talaga miyembro ng pamilyang Yao. Ano ba ang relasyon mo kay Lolo Meng? Bakit kanya gaanong kinakampihan? Ako si Yao Xiao ng Longcheng, at ikaw ang impostor. Imposible. Bakit? Sa pamilyang Yao, hindi kita nakita. At ang lehitimong batang ginoo ng pamilyang Yao, 10 taon nang nawawala. Tiyak na patay na. Sino ka ba sa tingin mo? Ganoon pala. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para magpanggap na batang ginoo ng Yao? Nalaman niyo pala, napatay na ang panganay na anak, tama? Patay na. Anong pakialam ko? Matagal nang walang nakaupo sa posisyon na Yao Xiao ng Longcheng? Bakit hindi ako, isang kadugo lang ng pamilyang Yao, ang pwedeng maging Yao Xiao ng Longcheng? Impostor ka lang. Kahit impostor ako, totoo naman akong miyembro ng pamilyang Yao, at ikaw ang manloloko na nagpapanggap na miyembro ng pamilyang Yao? Kahit peke ako, isa pa rin akong tunay na miyembro ng pamilya Yao. Ikaw ang impostor na nagpapanggap na isang Yao. Kapag nalaman ko ang koneksyon mo kay Matandang Meng, ibubunyag ko ito sa Longcheng at pareho kayong matatapos ni Matandang Meng. Pagdating ng panahon, ang buong pamilya Yao, ako lang, at ang kapatid ko ang masusunod. Sige, bakit hindi mo subukang alamin? Sasabihin ko sa'yo, kahit anong gawin mo, ako pa rin ang nag-iisang Yao Xiao ng Longcheng. Kung gayon, patunayan mo. Walang silbi. Ayaw kong patunayan. Bakit ko kailangan patunayan kung totoo o hindi? Nanggugulo. Hindi ko kakausapin ang asong ito. Sun Ruoxi, kailangan mong ngayon din? Agad-agad na lutasin ang pagkaantala ng proyekto sa timog ng lungsod? Kung hindi, ipapapalitan ko ang pangalan ng Sun Group. Hindi ko kaya. Napakalaki ng impluensya ng Black Dragon Chamber of Commerce sa Jiangcheng. Problema mo yan. Hindi problema ko. Wala akong pakialam sa ganyan. Kahit makipag-ugnayan ka sa Black Dragon Society at makipag-ugnayan sa presidente ng Chamber of Commerce, basta ayusin mo ang problema. Ikaw, anong sinasabi mo? Alam ko, tapos? May reklamo ka? Kayong mga San, huwag kayong magreklamo sa harap ko, si Yaoan. Magtiis kayo. Ikaw. Nakakatawa. Ang interesante. Kung si Matandang Meng ay ipinikit ang isang mata, maaari ka nang gumawa ng masama, ganun ba? Anong ibig mong sabihin? Yao Yuntian, sinasabi ko sa iyo, kapag natapos ng kapatid ko ang kanyang ginagawa, iyon na ang katapusan mo. Ikaw, Yao Yuntian, sinasabi ko sa iyo, pagkatapos ng ginagawa ng kuya ko, katapusan mo na. Ang kuya mo, si Yao Ping, ang tinutukoy mo? Tama. Pag kumilos ang kuya ko para kalabanin ka, sino ka ba para lumaban? Ay, oo. Hindi kaya, ang kapatid ng isang walang kwenta ay walang kwenta rin? Nangahas kang insultuhin ang kuya ko? Anong masama kung insultuhin ko ang kuya mo? Ikaw, bitawan mo ang kamay ko. Kailangan kitang patayin ngayon. Ano? Hindi ka pa ba nabubugbog ng sapat noong nakaraan, ano? Yao Yuntian, bitawan mo ako. Kung hindi ang kuya ko, kahit pa ang kuya mo ang dumating, bubugbugin ko pa rin siya. Ikaw! Sinasabi ko, hindi ka yata matino, ano? O kaya ang angkan ninyo ng pamilya Yao, lahat kayo ay hindi matino, kasama ang kuya mo? Ako, ikaw, aray. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi yan? Dahil kayo ay isang grupo ng mga asong ulol. Kung hindi ko kayo bubugbugin para sumuko, hindi nyo malalaman kung gaano ako kagaling, si Yao Yuntian. Kung may kakayahan ka talaga, hindi ka makikipagtalo sa akin ng matagal. Wala kang halaga sa paningin ko. Ang kuya ko ay mula sa angkan ng pamilya Yao, ang pinakarespetadong Yao. Hahayaan niyang siya ang kumilos laban sa iyo. Kahit pa ang tatay mo ang dumating, wala ring kwenta. Maghintay ka. Talagang paluluhurin kita. Kung hindi ka pa aalis, paluluhurin kita. Umalis ka.
papaluhurin kita. Kung hindi ka pa aalis, papapuluhin kita. Umalis ka! Hindi ka marunong magpahalaga. Ginoong Yao. Si Yao An, may impluensya nga ang kanyang kuya sa Jiangcheng. Kung malakas siya, bakit hindi niya ayusin mag-isa ang problema sa Black Dragon Chamber of Commerce? Sa huli, wala pa rin kapangyarihan ang mga pamilya sa gilid. Ginoong Yao, maraming salamat din sa pagtulong mo sa akin ngayon. Kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ko mag-isa. Pareho silang hindi ko kayang kalabanin. Pero tungkol sa bagay sa Black Dragon Chamber of Commerce, ako na lang mismo ang bahala rito. Sobrang dami mo nang naitulong sa akin. Ayos lang. Hayaan mong tingnan ko ang Black Dragon Chamber of Commerce na masyadong mayabang. Tara na! Ginoong Yao, ito ang punong tanggapan ng Black Dragon Chamber of Commerce sa Jiangcheng. Sige, Ruoxi, diretso tayong pumunta sa presidente ng Black Dragon Chamber of Commerce. Uy, magandang babae. Nagkita na ba tayo dati? Hindi kita kilala. Ikaw ba si Chen Mingyuan? Hindi kita kilala. Ikaw ba si Chen Mingyuan? Ruoxi, hindi ko inakala na naalala mo pa ako. Anong Ruoxi? Ang pangalan ko ay Son Ruoxi. Huwag mo akong tawagin ng ganoon. Pakiusap. Ruoxi, bakit napakalamig mo? Ako si Chen Mingyuan. Anong Chen Mingyuan? Hindi mo ba nakikita na nandito ako? Sino ka namang walang kwenta? Ako? Ako ang kasintahan ni Ruoxi. Sino ka naman? Ginoong Yao. Ikaw. Ruoxi, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo? Hindi mo siya kasintahan, tama? Chen Mingyuan. Ito ang kasintahan ko, si Yao Yuntian. At pakiusap, huwag mo akong tawaging Ruoxi. Ruoxi. Dati ay hindi ka ganyan. Hemp, ang kasintahan ko ay dati at ngayon ay pareho pa rin. Huwag kang manggulo sa harap niya. Ano ka ba para magsalita ng ganyan? Nangangahas kang magsalita ng ganyan sa akin sa Black Dragon Chamber of Commerce? Sino ka namang wala? Ang daming tanga sa mundong ito, kakalis lang ni Yao An. Dumating naman ang isang ito na anong tawag? Chen Mingyuan, hindi ba? Sabi mo si Yao An? Si Young Master Yao? Sinabi mong si Yao An Yao Xiao? May sama ka pa rin ng loob kay Master Yao, ano? Haha, hindi ka talaga marunong makaramdam. Kung mangangahas kang kalabanin ng Black Dragon Chamber of Commerce at si Master Yao nang sabay sa Jiangcheng, palagay ko, gusto mo na talagang mamatay. Chen Mingyuan, pakarespeto naman ng pananalita mo sa boyfriend ko. Ayoko, sisiraan ko siya. Ang asong ito, nangahas na bastusin ako? Ano siya? Ha? Naniniwala ka ba na sa isang tawag ko lang, may darating na mahigit 10 kapatid para samahan kang maglaro? Naniniwala ka ba na? Sa isang tawag ko lang, ang Black Dragon Chamber of Commerce mo ay agad na mawawasak? Hindi ka ba natatakot na madulas ang dila mo sa sinabi mo? Kung kaya mong sa isang tawag lang ay mawawasak mo ang Black Dragon Chamber of Commerce ko na agad mawawasak, luluhod ako sa harap mo at magpupugay. Walang problema. Sabi ko, Son Ruoxi, bakit ka nakahanap ng boyfriend na mahilig magyabang? Anong klase ng boyfriend ang hanapin ko? Hindi ka na yata dapat makialam, di ba? Hindi ko nga dapat pakialaman, pero ang boyfriend mo ay nangahas magyabang sa harap ko, sa harap ni Chen Mingyuan, kung hindi ko siya bibigyan ng leksyon. Hindi ba't mawawalan ako ng mukha? Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng manakit. Hindi pwedeng manakit? Teritoryo ko ito. Ako ang Vice President ng Black Dragon Chamber of Commerce. Sa tingin mo ba'y hindi ako mangangahas manakit? Ginoong Yao, sana umalis na lang tayo. Ang Black Dragon Chamber of Commerce dito sa Jiangcheng ay kilala sa pagiging walang batas. Mr. Yao, bakit hindi na lang tayo umalis? Itong Black Dragon Chamber of Commerce dito sa Jiangcheng ay sikat na sikat sa pagiging walang batas. Dahil dumating ako, si Yao Yuntian, dito sa Black Dragon Chamber of Commerce, ako ang kanilang nemesis. Haha, talagang walang kaalam-alam. Kung hindi kita bibigyan ng leksyon ngayon, baka mamaya lahat na lang ay maglakas loob na tapakan ang Black Dragon Chamber of Commerce. Hintayin mo ako, tatawag ako ng tao. Sige. Huwag kang lumuhod sa lupa at umiyak, ha? Ikaw ang luluhod at iiyak mamaya. Anong nangyayari, Chen? Ang ingay ninyo. Presidente, nandito na po kayo. Ito kasing dalawa, minamaliit ang ating Black Dragon Chamber of Commerce. Lalo na siya, hindi ka rin niya ginagalang at ipinagmayabang pa na sa isang tawag lang, kayang-kaya niyang sirain ang ating Black Dragon Chamber of Commerce. Oh? Ganoon ninyo kami minamaliit sa Black Dragon Chamber of Commerce? Bata, anong pangalan mo? Ako si Yao Yuntian. Ay, may palayaw din pala ako, Dragon City Young Master Yao. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na basura. Tapos ka na ba? May isang Young Master Yao na sa Jiangcheng. Sino ka para maging Young Master Yao? Presidente?
Ang batang ito ay walang sinasabing totoo. President, ang taong ito ay walang sinabi na totoo. Tama ang sinabi ni Chen. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na manggulo sa aming Black Dragon Business Association? At naglakas loob pang magpanggap na si Young Master Yao ng Dragon City? Mr. Dai, ang ginoong kasama ko po ay talagang young master ng... Dahil sinabi mo, ganoon na nga? Sasabihin ko rin na ako ang pinuno ng pamilya Yao, maniniwala ka ba? Haha. President, ito po si Miss Sun Ruoxi, ang CEO ng Sun Group. Hindi ka takatakang pamilyar. Siya pala si Sun Roxy, ang CEO ng Sun Group. Mr. Dai, ang pagpunta po namin dito ngayon ay walang masamang... Pero itong si Chen Ming Yuan ay patuloy na nanggugulo sa akin. Hoy, hindi kita ginugulo. Ang kasintahan mo ang unang nagsimulang magsalita ng masama at pagkatapos ay ininsulto ang aming Black Dragon Business Association, kaya binigyan ko lang siya ng leksyon. Huwag mo akong bintangaan. Chen Ming Yuan, huwag kang sobrang walang hiya. Mr. Dai, hindi po ganoon ang nangyari. Anong hindi? Mabubuti ang aking mga tao. Paano sila makakagawa ng panggugulo sa mga kababaihan? Sa tingin ko, ikaw, sadyang nagdala ng tao para manggulo sa aking Black Dragon Business Association, di ba? Mr. Dai, may misinterpretasyon po siguro dito. Ako... Aray! Ruoxy, huwag ka nang magsalita. Kausapin ang mga salot na ito ay pag-aksaya lang ng laway. Sino ang tinatawag mong salot? Ang aming Black Dragon Business Association sa Jiangcheng ay respetado at kilala. Huwag kang basta-basta magsalita. Asong ito, huwag mong isipin na dahil may Yao ang pangalan mo, hindi kita magagalaw. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit si Yaoan pa mismo ang lumapit sa akin, kinakailangan pa rin magalang na makipag-usap sa akin. Sino ang sinasabi mo? Kahit si Yaoan mismo ang pumunta sa harap ko, kailangan niya akong kausapin ng magalang. Sino ang sinasabi mo? Yaoan? Huwag mong gamitin ang peking iyan para ikumpara sa akin. Anong sabi mo? Sabi ko, huwag mong gamitin ang peking iyan para ikumpara sa akin. Ang inutil na si Yaoan na yan. Ginagamit ang pangalan ko para manloko sa Jiangcheng. May lakas ng loob pa siyang ikumpara ang sarili niya sa akin, si Yao. Ano ka naman ngayon? Mukhang sinasadya mong guluhin ang Black Dragon Chamber of Commerce ko, ano? Ngayon, dala ko si Ruoxy para kausapin kayo tungkol sa proyekto sa South City. Hindi ko inasahan na ang vice-presidente ninyo ay parang isang inutil na hindi pa nakakita ng babae. Sino ang minura mo? Xiao Chen, basta may kikitain, wala akong pakialam kung negosyo ang pinag-uusapan. Presidente. Bata, pwede tayong magnegosyo para kumita tayong lahat. Pero kung paglalaruan mo ako, hindi kita papayagang lumabas sa pinto ng Black Dragon Chamber of Commerce. Siyempre, ako, si Yao Yuntian, hinding-hindi kita paglalaruan. Kung may negosyo, sabay tayong gumawa. Mabuti. Interesante. Tara, umakyat tayo at pag-usapan ng mabuti. Ginoong Yao, aakyat ba talaga tayo? Natatakot ako na may mangyari. Director San, hindi naman natatakot ang maliit mong nobyo? Bakit ka matatakot? Natatakot ka bang kakainin ko kayo, si Daimu? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sigurado ako na makukumbinsi ko ang proyekto sa South City. Ay, huwag nang maraming satsat. Halika na. Sabihin mo, magkano ang balak ninyong bilhin ng lupain sa Chengnan? Dai, ang lupain na iyon ay binili ng Sun Group ko. Bakit mo ako pinababa? Ano? Hindi ka ba sumusunod? Kung hindi ka sumusunod, umalis ka. Ay, hindi. Hindi ka pwedeng umalis ngayon. San, kung hindi mo maibibigay ang perang ito ngayon, pasensya na. Kailangan mo akong samahan buong magdamag. Hahaha. Kayo, huwag kayong masyadong walang hiya. Kayo mismo ang hindi bumili ng lupain na ito. Anong magagawa ko? Naglaan ako ng oras para makipag-usap ng negosyo sa inyo. Ang mga kondisyon na ibinigay ko ay hindi ninyo tinanggap, kaya huwag niyo akong sisihin. Hahaha. Ang oras ng ating chairman ay napakahalaga. Kung masayang ng kaunti, makakabayad ba kayo? San, magdesisyon ka na. Bibilhin mo ba ang lupain na ito? O sasamahan mo kaming dalawa? Hahaha. Sun Ruoxi, matagal ko nang sinabi, hindi ka makakatakas sa aking kontrol. Hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Sabihin mo, magkano? 15 bilyon. Bibili ka ba? Masyadong mahal. Hindi ako bibili. Ikaw na asong ito? Sa tingin mo ba ay naglalaro ako sa'yo? Ano? Masyadong mahal ang presyo mo at ayaw naming bilhin? Ano? Gusto mo pa ba kaming pilitin na bilhin at ibenta? Bobong bagay. Ito ang Black Dragon Chamber of Commerce. Ito ang aking teritoryo. Kung ganyan ka pa rin kamayabang, hindi ka ba naniniwala na papatayin kita? Tama na. Maraming gustong pumatay sa akin, pero hindi ba't maayos pa rin akong nabubuhay dito? Baliw ka na ba? Paano ka nangahas na kausapin ng aming presidente ng ganyan? Bata, ito ba ang puno mong sinseridad? Sa tingin mo ba ang Black Dragon Chamber of Commerce ay palaruan? Ngayong araw na nakapasok ka, huwag kang umasang makalalabas. Mamaya ay luluhod ka sa lupa, tingnan mo kung paano ko pahihirapan si Sun Roxy. Tingnan mo kung paano ko pahihirapan si Sun Roxy. Pahihirapan ka, aking munting nobya. Boss Dai, kung ako ang tatanungin,
Huwag na nating ibenta itong Chengnan, diretso na tayong kumilos. Matagal ko na siyang hindi gusto. Kayo. Huwag kayong magulo. Tatawag kami ng pulis. Hahaha, tatawag ng pulis? Itong tea house ko ay may signal jammer. Ang signal ng inyong cellphone ay nablock ko na. Wala nga talagang signal. Madam San, ang iyong reputasyon at ang buhay ng iyong nobyo ay nasa kamay ko ngayon. Mr. Yao, ano ang gagawin ko? Ano mang sabihin mo ngayon? Hindi namin bibilhin ang lupang ito. Agawin ang aming lupa, tapos ibenta sa amin ng mas mahal? May ganoon bang katwiran? Katwiran? Ako, si Dayong, ang katwiran, ulol. Kung wala kang pera, tumahimik ka. Sabi ko sa'yo, Sun Roxy. Bakit ka nagtatago? Dalian mo at ilabas ang pera. Kung hindi, mamaya ay talagang patay ka sa akin. Oh, Munting Chen, huwag mong takutin si Madam San. Tingnan mo, halos maiyak mo na siya. Tingnan mo, halos maiyak na siya. Presidente. Hindi mo, mayroon akong kakaibang hilig. Gusto ko ang mga umiiyak na babae. Uy, may ganito pa palang paraan? Presidente, isipin mo, kung ang babae ay pinaiyak mo, hindi ba't patunay ito na malakas ka? Hahaha. Magaling ang sinabi mo. Talagang dalawang halimaw. Huwag mo akong kausapin ng mga walang saysay. Ngayon, kung hindi kayo makapagbigay ng pera, huwag ninyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Sinabi ko na noon, mamamatay ka ng hindi maganda ngayon. Kailangan kitang biguin doon. Hindi pa kayong dalawa sapat para takutin ako. Wala kang alam. Xiao Chen, ipatawag mo ang mga tao. Bigyan ng leksyon ng walang kwentang ito. Huwag ninyong saktan si Ginoong Yao. Kami sa Sun Group ang magbabayad ng perang ito. Sige, pero ang 1.5 bilyon ay ang dating presyo. Ngayon, kailangan ng 2 bilyon. Ano? Boss Dai, ang 1.5 billion ay ang aking limitasyon na. Ito na ang 1.5 billion ang aking limitasyon. Limitasyon mo lang yan, hindi sa akin. Ako ay isang negosyante. Mas marami, mas maganda. Sandro Oxy, pilitin mo lang, nakapaglabas ka na ng 1.5 billion? Bakit ngayon itong 2 billion? Hindi mo na kayang ilabas? Pwede naman kaso. Kaso ano, kung hindi ka papayag ngayon, pagdating ng 3 bilyon, wala ka nang maiiyakan, ha. Talaga naman kayong walang hiya. Maliwanag na akin ang lupa ng Sun Group. Itinaboy ninyo ang aking mga manggagawa at inukupa ang lugar ng ilang buwan. Ngayon, kailangan kong bayaran para bawiin. Talaga kayong napakabastos. Walang negosyante na hindi tuso. Ito ang batas simula pa noon. Kung hindi, paano ko mapapalaki ng ganito ang Black Dragon Chamber of Commerce? Ha. Sabi ko sa'yo, Sandro Oxy. Napaka-inosente mo pa rin, ha. Tama na, Ruoxy. Huwag na nating kausapin sila. Hindi nila ibebenta sa'yo ang lupang ito ngayon. Kung hindi kayang bilhin? Hindi kayang bilhin? Kasalanan ko bang masyadong mataas ang presyo ko? Ha. Nakakatawa talaga. Tingin ko ikaw ang nakakatawa, di ba? Ako sa tingin ko, ikaw ang katawa-tawa. Talaga bang akala mo walang makakatalo sa inyo dito sa Jiangcheng? Tama ang sinasabi mo. Ngayon, wala talagang makakatalo sa akin dito sa Jiangcheng. Kahit pa si Young Master Yao ang dumating, kailangan pa rin siyang maging magalang. Si Yao An na tanga? Kayo ay kagaya niya? Punong-puno ng kayabangan. Ako sa tingin ko, ikaw ang mayabang. Ikaw na mag-isa ang pumunta sa aking Black Dragon Chamber of Commerce. Sa tingin ko, ikaw ang pinakawalang takot mamatay sa Jiangcheng. Bata, mamaya ipapakita ko sa iyo ang terorismo ng aming Black Dragon Chamber of Commerce. Kung gaano katakot ang Black Dragon Chamber of Commerce ay, hindi ko alam, pero kayong dalawa, parang may problema talaga sa pag-iisip. Anong sabi mo? Asong walang kwenta? Maglakas loob kang ulitin? Naniniwala ka ba? Napapatayin kita? Mr. Yao, huwag ka na hong magsalita pa. Ibibigay ko ang 20 milyong piso na ito. Pwede ko itong ibigay sa inyo. Pero kailangan ninyong siguraduhin na palalabasin kami. Sabi ko, Mesan, bakit ka laging huli sa lahat? Kaninang presyo ay 20 milyong piso. Nag-aalangan ka. Ngayon, gusto mo nang bilhin? Bibili na naman ngayon. Pinapahirapan mo ako. G. Dai, hindi pa ba sapat ang 2 bilyon? Wala na talaga kaming pera sa grupo ng Sun. Kung walang pera, pwede namang mangutang, di ba? Oo nga. Pwedeng pahiramin kayo ng Black Dragon Chamber of Commerce namin. Tungkol naman sa interes, napakamataas niyan. Ang ibig sabihin, kung wala kayong pera, pwede kong bigyan kayo? Kayo, illegal ang pagpapautang ng labis-labis na interes. Anong labis-labis na interes? Hindi kami nagpapautang ng labis-labis na interes. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tama? Nag-aalala lang kami na wala kang pera kaya mabait kaming nagpahiram. Bakit naman sa bibig mo, naging labis-labis na interes na? Walang hiya. Kung wala kang pera, tumahimik ka. Papatayin kita. Halika na, ikaw na Chen. Kung kaya mo, patayin mo ako. Presidente, hindi ko na kayang magtimpi ngayon. Pakiramdam ko rin walang saysay. Dahil wala silang pera, wala rin akong magagawa. Maliit na Chen. Ilabas mo ang basura? Patayin. Tungkol naman kay Geneng. Son, pwede ko siyang harapin dahan-dahan. Hahaha. Bata, patay ka na ngayon. Bata, patay ka na sa akin ngayon. Hindi kayo pwedeng gumalaw. Mas mabuti pang tumabi ka. Kung hindi, masaktan ko ang iyong magandang mukha na hindi sulit. Ikaw, Umalis ka. Ano Chen, kung may lakas ka, patayin mo ako? Ngayon din kita papatayin. Anong nangyayari?
Malambot ang mga suntok na ito. Hindi ka ba kumain? Bitawan mo. Madalas kitang sinasabihan, huwag masyadong maglaro ng babae, huwag masyadong maglaro ng babae. Tingnan mo ngayon, maski isang basura hindi mo kaya. Ano ang mo? Ikaw na basura, hindi man lang nakakain ng sapat. Malambot ang mga suntok. Gusto mo pa rin akong patayin? Hintay mo ako. Hindi kita kaya. Kaya ka ng mga alagad ko. Naku. Ilan mang tao ang tawagin mo, pareho lang. Kung hindi kita kaya, hindi talaga kita kaya. Si Boss Dai, tama? Nabigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw lang ang hindi nagpahalaga. Mamaya, wag mo akong sisihin. Ha 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 ha? Sinabi mong sisirain mo ako? Ang Black Dragon Chamber of Commerce ay naitatag sa loob ng maraming taon. Wala pa akong naririnig na sino man ang makakasira sa akin. Hindi ko pa naririnig na may makakatalo sa akin. Sige? Ngayon, meron na. Okay. Kung hindi ka takot mamatay. Chen, tawagan mo ang mga kasama natin. Walang problema. Mamamatay ang batang ito ngayon. Ginoong Yao, anong gagawin natin? Ang dami nila. Huwag kang mag-alala. Ang mga tao namin, paparating na. Ang mga tao mo? Tingnan ko nga. Dito sa Jiang City, binastos ang binata. Ang matandang lalaking ito, sabi ko. Sino yan? Ah, Ako ang hindi mo kayang kalabanin. ikaw ang sinasabi ko. Nabaliw na ba siya? Ito si Matandang Meng. Matandang Meng? Binata, nahuli ako. Okay lang, dumating ka sa tamang oras. Kayo ba ang mga nag-insulto sa binata? Matandang Meng? Ako? Maaari akong magpaliwanag. May maling pagkakaintindihan siguro dito. Pangulo, matanda lang yan. Bakit ka natatakot sa kanya? Isang suntok ko lang. Lalabas ang high blood niya. Bumahaba ang utak mo. Manahimik ka. Kaya kong bigyan siya ng alta presyon sa isang suntok ko. May laman ba ang utak mo ng tubig? Tumahimik ka. Hindi ko inakala na may kakayahan ka pala ah. Bugbugin siya. Huwag mo akong galawin. Huwag mo akong galawin. Masaya ka na, Chen. Sige. Mayroon pa akong 10,000 mga kapatid sa ilalim. Hintay mo ako. Ang mga sinasabi mo, nalinis na namin lahat ng iyan. Hindi ko alam kung saan mo hinugot ang mga walang kwentang ito. Ano ang sinasabi mo? Lumuhod ka at mag-sorry kay Young Master. Gusto mong mag-sorry ako sa kanya? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sige. Kung gayon, pagbibigyan kita. Elder Meng, alam mo ang gagawin. Kalad ka rin ninyo siya palabas at ipakain sa aso. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyo akong galawin. Huwag ninyo akong galawin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Presidente. Presidente, tulungan mo ako. Presidente. Presidente, ikaw. Dayong, tingnan mo. Ang iyong junior ay dinala na. Bilang nakatatanda, mayroon ka bang nararamdaman? Young Master Yao. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito bilang iyong nakatatandang kapatid? Senyor Yao. Anong gagawin mo? Paano ako maglalakas loob na magreklamo? Senyor Yao, pakinggan ninyo? Pakinggan ninyo? Ay, kanina tinawag mo akong bastos na aso? Ay, bakit ngayon ay Senyor Yao na ang tawag mo sa akin? Senyor Yao. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Matandang Ginoong Meng. Ito. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Kaya kong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano ang ipapaliwanag mo? Lumuhod ka at magsalita. Senyor Yao? Patawad talaga? Senyor Yao, ano ang gusto mong gawin ko para patawarin mo ako? Pwede kitang bigyan ng pera? Kahit ano ang gusto mo ay ibibigay ko sa iyo. Wala akong gusto ngayon. Gusto ko lang lumuhod ka at humingi ng tawad. Senyor Yao, ako ang may hindi nakakilala sa iyo? Paumanhin. Ay, sa simula ay napakasimple lang ng bagay na ito. Basta hindi ka mandaya, ibalik mo ang proyekto ng Timog Syudad sa Sun Group tapos na ang bagay na ito. Pero ikaw, Dayong, ay talagang matakaw ha. Unahin mong bilhin sa mababang presyo tapos ibenta sa mataas. Ikaw ay isa talagang walang kwentang nilalang. Isa kang walang kwentang basura. Yao Xiao, patawarin niyo po ako. Patawad? Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, kundi si Ruoxi. Ginong Sun, patawarin niyo po ako. Pwede niyo po bang pakiusapan si Yao Xiao na palayain ako? Wala akong karapatang sabihan si Ginoong Yao na palayain ka. Sarili mo lang ang sinisisi mo. Lumuhod ka habang nagsasalita. Yao Xiao, patawarin niyo po ako. Pero si Yao An, ang batang Ginoo ang nag-utos sa akin. Sino ang basurang Yao-an na yon? Naglakas loob siyang galawin ang sariling ari-arian ng pamilya? Matandang Meng, magbigay ka ng utos. Ang Black Dragon Chamber of Commerce at si Yao-an dapat silang mawala sa Jiangcheng. Sige po. Tara na. Salamat Yao Xiao sa pagliligtas ng buhay ko. Ginoong Yao, buti na lang narito kayo ngayon. Kung wala kayo, baka... Maliit na bagay lang yon.
Ano man ang mangyari, ang Sun Group ay pagmamayari pa rin ng ating pamilya Yao, kaya kailangan ko itong gawin. Sana lahat ng miyembro ng pamilya Yao ay katulad nyo mag-isip. Kung ang buong pamilya Yao ay tulad mo mag-isip, sana nga. Kumpara sa iyo, ang Yawan ay talagang tamad at walang kwenta. Sige na. Huwag na nating pag-usapan siya. Ngayong tapos na ang proyekto sa Chengnan, sa tingin ko, hindi ka na muling aabusuhin ni Yao An. Naiintindihan ko. O sige, bumalik ka na muna, aalis na ako. Ginoong Yao, aalis na ba kayo kaagad? Ano pa ba? Bakit? Gusto mo pa akong umupo sandali? Mayroon nga akong ganoong ideya. Hindi ko lang alam kung si Ginoong Yao. Huwag na lang, parang nag-aalangan ka pa. Ay, isa lang kasing lalaki at babae sa isang kwarto. Bakit? Ibig mong sabihin kung papaupuin mo ako? Ang bahay mo ay pansidong pa rin. Anong pansidong? Naku naman, Sanru Woxi, hindi mo naman siguro talaga gustong kainin ako, di ba? hindi ah. Sa tingin ko, wag na lang, kailangan ko nang umalis. Ay, hindi pwede. Taimtim na iniimbitahan ka ng isang babae na pumasok at umupo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Bakit? Ibig mong sabihin? Wala na akong karapatang tumanggi? Wala pa ba akong karapatang tumanggi? Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan mong pumasok at umupo kasama ako. Ay, sobrang agresibo naman ang ugali mo? Bakit? Kung hindi ka pupunta, ako. Ay, sa payat mong katawan? Kung suntukin kita, baka umiyak ka ng matagal. Hindi mo ako pwedeng saktan. Pero pwede ang mahinang palo. Bakit? May ganito ka pang gusto? Hindi ah. Ay, kung ganyan ka, baka isipin ko ang kung ano-ano. Ginoong Yao, hindi mo pwedeng ligawan ng ganyan ang mga babae. Hindi ba ginamit mo sa akin ang daya ng kagandahan noon? Ay, teka, kung nahulog ako sa patibong mo noon, sabi mo, hindi mo ako kayang talunin, hindi ba't mapipilitan kang sundin ako? Naisip ko nga iyon. Pero dahil hindi ko naman kayang lumaban, edi susunod na lang ako. Huwag mo akong tawanan. Gusto ko lang subukan ka. Hindi ko akalaing ganoon kagaling ang kontrol mo sa sarili. Nagdududa na nga ako sa sarili kong ganda. Pinagdududahan ko na tuloy ang sarili kong alindog. Hindi naman sa hindi sapat ang iyong alindog, talagang mas malakas ang aking pagpipigil kaysa sa iyong alindog. Ngunit sasabihin ko sa iyo, huwag mo nang gagawin yan sa susunod. Natatakot ako na sa susunod, hindi ko mapigilan. At puro pasa at galos ang katawan mo. Puro pasa at galos lang naman. Hindi ako natatakot. Akala ko ang ating kagalang-galang na CEO ng Sun Group ay isang abnormal din. Sino ang tinatawag mong abnormal? Kung sino ang sumagot, siya iyon. Aray, bakit nangangagat? Ang bibig ay ginagamit sa pagkain, hindi sa pangangagat. Wala akong pakialam. Kung hindi kita matalo, kakagatin kita. Sige, kapag kinagat mo ulit ako, maniniwala ka ba kung hahalikan kita? Hindi ako natatakot. Ang babaeng ito, talaga namang Bakit? May kinatatakutan din ang isang CEO? sino ang nagsabing natatakot ako? Sinabi ko, bakit hindi mo ako kayang halikan? Mukhang hindi mo pala alam? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino ang nagsabing hindi ako marunong humalik? Marunong ako. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Paano kung ipakita mo? Medyo biglaan ang sitwasyon. Saan ako magpapakita? Pupunta ako doon para mag-demonstrate. Dito ka mag-demonstrate. Sanru Oxy, sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong pilitin. Baka mahalikan talaga kita. Hindi kita pinipilit. Ang paghalik ay nangangailangan ng sense of ritual at kailangan ay maayos. Hindi ako basta-basta hahalik sa kahit sino. Ginoong Yao, paano mo naman nasabi na basta-basta lang ako? Akala mo ba sa bawat lalaking makasalubong ko ay ganito ako? Kay Ginoong Yao ka lang ako ganito. Paano mo nasabi sa akin iyan? Ay, hindi iyon ang ibig kong sabihin, Ruoxy. Sinasabi mo lang na basta-basta ako. Talagang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pasensiya na. Wala akong narinig na sinseridad mula sa iyo. Pasensiya na. Hindi ko marinig. Sanru Oxy, niloloko mo ba ako? Hindi. Sige, hindi na ako kakausap sa'yo. Umuwi ka na. Aalis na ako. Ay, hindi pwede. Sinabi mong pumayag kang pumunta sa bahay namin para maging bisita. Ay, sige. Sige. Tara na. Wow, Ruoxy. Ito ba ang bahay mo? Napakaganda rin ng disenyo. Oo. Sinadya kong kumuha ng international design team para mag-decorate para sa akin. Pinakontrata ko talaga ang isang international na designing team para ayusin ang dekorasyon para sa akin. Ano sa tingin mo? Maganda ba ang estilo? Maganda. Mr. Yao, maupo ka muna doon. Bibigyan kita ng tubig. Hindi ako naniniwalang hindi kita makukuha ngayon. Mr. Yao, inumin mo. Tubig lang, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mr. Yao, ayaw mo na ba akong magsalita ng ganito? Hindi naman sa ayaw, pero umaga pa lang. Ito, Ang ibig sabihin ni Mr. Yao ay, pwede nang magsalita ng ganito sa gabi?
Ay, hindi naman gabi o hindi gabi. Ay, hayaan mo na. Walang saysay magpaliwanag sa'yo. Uminom ka muna ng tubig para kumalma. Hindi ko rin alam ano ba talaga ang gustong gawin ni San Roxy. Ay naku, Mr. Yao, huwag ka namang masyadong may pag-iingat sa akin. Inimbitahan kita na umakyat ngayon para rin magpasalamat sa'yo sa pagtulong mo sa akin sa problema sa Black Dragon Chamber of Commerce. Wala talaga akong ibang intensyon. Wala talagang ibang intensyon? Paano naman, Mr. Yao? Anong ginagawa ng kamay mo? Ay, paumanhin, Mr. Yao. Ako kasi, kapag excited, mahilig akong humawak ng kung ano. Gustong-gusto ko lang humawak ng kung ano. Eddie, bakit hindi mo agad ilayo ang kamay mo? Ayay, ayoko nga, Mr. Yao. Hayaan mo akong hawakan sandali. Bawal ang babae at lalaki magkapit bisig. Huwag mo akong hawakan. Si Mr. Yao talaga ay walang romansa. Walang babaeng magkakagusto sa'yo pagdating ng araw. Hindi naman ako walang romansa. Pero sobra-sobra na ang ginagawa mo. Para kang manyak na babae. Manyak na babae, ha? Siguro para kay Mr. Yao, isa nga akong manyak. Ano? Ipipilit mo pa rin ang katwiran mo? Mr. Yao, ang mga nanliligaw sa akin dito sa Jiangcheng, nakapila na sa ibang mga syudad. Magpakasaya ka na lang ng palihim. Sige, edi sa iba ka na lang gumawa ng ganyan. Mr. Yao, kahit hindi pa tayo matagal na magkakilala, pero ikaw at si Yao An ay parehong mga miyembro ng pamilya Yao. Ang isa ay nasa langit, ang isa ay nasa lupa. Kaya kay Mr. Yao. Tama na, Roxy. Huwag ka nang magsalita. Wala akong iniisip na ganyan ngayon. Pero walang pero. Ipagpipilitan mo pa ba akong magkasala? Pwede naman. Pagdating ng gabi, palihim akong... San Roxy, sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob kang palihim na pumunta sa kwarto ko mamaya, hindi mo na ako makikita kailanman. Sige na, hindi na ako gagawa ng kung ano-ano. Sige, hindi na ako magiging pabaya. Roxy, sabi mo ang laki ng mundong ito. May isang taong gusto mo talaga. Kailangan mo pa bang sabihin iyan? Siyempre, wala akong gusto. Kung hindi ay hindi ako magiging single ng matagal. Ginoong Yao, anumang mangyari, ang taong kalmado. Binigyan ako ng isang pakiramdam ng seguridad. Mayroon ba? Siyempre meron. Kaninang umaga sa Black Dragon Chamber of Commerce, ilang beses kong naramdaman na matatalo na tayo. Akala ko matatalo ka. Akala ko ay babastusin ako ni Dayong. Takot na takot ako, hindi na ako mapakali. Pero ikaw lang, palagi kang may kumpiyansa. Binigyan mo ako ng malaking tapang. Hindi ko nga alam. Mayroon akong ganoong kalaking karisma. Kaya naman, wag na tayong mag-date. Magpakasal na tayo bukas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano naman ako magpapakasal sa iyo kaagad? Ibig sabihin ba niyan, hindi karapat-dapat para sa iyo ang presidente ng Sun Group? Hay, walang karapat-dapat o hindi. Ibig sabihin, ang pamilya Sun at ang pamilya Yao ninyo ay hindi magkaantas? Roxy, nasabi ko na sa iyo noon. Wala talaga akong ibang ibig sabihin. Ayoko lang talagang magkaroon ng kasintahan. Ayoko talaga ng relasyon. Roxy, wag mo na itong banggitin ulit. Naku, Ginoong Yao, kung gayon, hihintayin kita. Hihintayin kita. Nagbago ang isip ko. Roxy, bakit ka nagpupumilit sa akin? Ang daming lalaki sa mundo? Maghanap ka na lang ng iba. Ayoko. Bahala ka. Ang hirap-hirap kong makakita ng gusto ko, hindi ko yan papakawalan sa ibang babae. Kapag naiisip ko lang na may ibang babaeng nakatayo sa tabi mo, masakit na masakit sa damdamin ko. Ganoon ba talaga kalabis? Oo. Hinding-hindi ko papayagan na mangyari yan. Kung ganoon, simula ngayon, kailangan kong lumayo sa'yo. Kung hindi, nararamdaman ko na ang bahagyang pressure. Ay, wag naman. Nagsiselos lang ako. Ha? Kung ganyan ka kasilosa, baka hindi ako maglakas loob na makipagrelasyon sa iyo. Sige na, magbabago ako. Hindi na ako magsiselos simula ngayon. Kahit pakasama mo ang ibang babae. Hindi! Ayoko ng ganoong pagtitiis. Sige na. Binibiro lang kita. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Bakit ka magpapasalamat sa akin? Salamat at napakagaling mo. At salamat din at dumating ka sa Sun Corporation para makilala kita. Ginawa akong nakilala ka. Ay, bakit mo naman pasasalamatan yan? Marami ka nang naitulong sa akin, pero hindi ko alam kung paano ka susuklian. Hindi ko kailangan ng suklian mo. Wala akong kakulangan. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang sarili ko. Hindi ko tinatanggap. Ang totoo niyan, ang sungit mo naman, Ginoong Yao. Pero ang ganyang Ginoong Yao ay mayroon ding ibang klase ng alindog. Makinig ka, Roxy. Ngayon, parang ang ganda ko sa iyo. Pero paglipas ng kaunting panahon, lahat ng mga kapintasan ko ay lalabas. Siguradong pandidirihan mo na ako. Hindi mangyayari. Tatanggapin ko ang lahat ng iyong kapintasan. Ginoong Yao, sino ang tumatawag sa'yo? Isang kaklase. Hello, anong problema, Yuyu? Yaw Yuntian, may oras ka ba? Gusto kitang imbitahan kumain. Yuyu? Bakit pangalan ng babae? Salamat sa pagliligtas mo sa akin noon. Talaga? Sige, may oras ako. Hindi ako sang-ayon.
Hindi pwede. Yao Yuntian, bakit may boses ng babae dyan sa inyo? Ha? Bakit may boses ng babae sa panig mo? Nagkamali ka lang ng dinig. Sabihin mo sa akin ang lokasyon at pupunta ako mamaya. Diretso ka na lang pumunta sa Emperor Hotel. Sige. Sige, pupunta ako mamaya. Paalam. Mr. Yao, sino iyon? Siya ay aking... Isang babaeng kaibigan. Oo, isang babaeng kaibigan. Mr. Yao, hindi ba sabi mo hindi ka pa magde-date ngayon? Naku, espesyal ang sitwasyon ngayon. Ipapaliwanag ko sa iyo pagbalik ko. Aalis na ako. Paalam. Teka. Iska. Hindi. Susundan ko siya. Yuyu? Patawad? Nahuli ako? Ay, okay lang, kadarating ko lang din. Paano naayos ang problema sa itaas? Huwag kang magalala, naayos na ang lahat. Yuntian, sino ka ba talaga? Paanong naresolba mo rin si Yaoan? Ikaw ba talaga ang young master Yao ng Longcheng? Gaano man ako kagaling, hindi ba't kaklase pa rin naman tayo? Ano pa ang dapat mong ipag-alala? Yuntian, pero ngayon pakiramdam ko napakalayo mo na sa akin. Bakit mo naiisip yan? Ngayon bigla kang naging binata ng Longcheng. At ako naman ay taga Jiangcheng lang. Pakiramdam ko napakalaki ng agwat sa pagitan natin. Natatakot ako na baka hindi mo na ako pansinin sa hinaharap. Hindi ba't palagi naman ganito kalaki ang agwat natin? Hindi ba't malaki naman talaga ang agwat natin? Noong bata pa ako, mahirap lang ako. Habang ikaw naman ay mayaman. Pero hindi ka naman nandidiri sa akin noon. Sabay tayong pumupunta sa eskwela at naglalaro. Ngayon na malaki na ako, hindi rin ka pandidirihan. Pero noon wala tayong ganyang komplikadong relasyon. Ngayon, matatanda na tayo. Kung wala pa rin akong pera at kapangyarihan ngayon, gusto mo pa rin bang kumain kasama ako? Oo naman. Bakit naman kita pandidirihan? Hindi ba't yun na nga? Sa huli, habang buhay tayong magkaibigan. Ito? Bakit mo ako kinagat? Sino ang gustong maging kaibigan mo habang buhay? Ito. Ang sakit ng biglaan mong pangangagat. Kailan ko sinabing gusto kitang maging kaibigan habang buhay? Hindi ba't sinabi mo lang kanina na dapat tayong maging habang buhay na magkaibigan? Habang buhay pa? Ayoko namang makipagkaibigan sa'yo habang buhay. Ay, napagkasunduan na natin na habang buhay. Hindi ka pwedeng magbago ng isip. Ang boring naman ng pagiging magkaibigan. Kung hindi, gusto mo pang maging nobya ko? Ay, hindi naman siguro? Kung gusto mo ako, matagal mo na sana akong gusto. Paano mo hindi pa rin sasabihin sa akin ngayon? Ikaw, Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang galit na galit. parang nakainom ng pulbura. Gagawin kitang girlfriend. Ano, bawal ba? Anong sabi mo? Gusto mo rin akong maging boyfriend? Ren? May iba pa bang babae na gustong maging karelasyon mo? Hindi. Nadulas lang ang dila ko. Mali ang nasabi ko. Mali ang nasabi. Hindi. May naamoy akong amoy pabango sa'yo na hindi mawari at napakamahal. Mayaman ba ang babaeng ito? Wala namang ganun. Hindi ako naniniwala. Napakagaling mo at ikaw si Young Master Yao ng Longcheng. Siguradong maraming babae sa paligid mo. Ako'y isang probinsyana lang mula sa Jiangcheng. Sa ilang araw, makikipaglibot ka na sa iyong mayamang dilag. Malamang makakalimutan mo na kung sino ako pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala, Yuyu. Hindi kita iiwan. Talaga? Talaga? Kahit dumating ka sa Longcheng, isasama pa rin kita para makita-kita. Sige, naniniwala ako sa'yo. Sabi na nga ba, tingnan ko lang kung sinong mang-aagaw ang nangahas na agawin ang lalaki ni Sunro Oxy. Sir Yao, anong galing namang pagkakataon? Ginoong Yao, anong pagkakataon naman ito? Siya ay? Oh, nagkita tayo. Sige nang Yao. Ang sabi mo ay papunta ka sa Imperial Hotel para sa pulong. Medyo nag-alala ako sa'yo, kaya nais kong lumapit at tignan. Ngunit may oras ka pa na yakap-yakap ang isang magandang babae. Sa tingin ko ay wala namang malaking problema. Ito. Sino ito? Teka, ang amoy ng pabango na ito. Ikaw ba ang mayamang babae? Hindi mo dapat agawin si Yuntian. Ang galing naman ng ilong mo. Naaamoy mo pa ang custom-made kong pabango mula sa France. Mayamang babae. Sinasabi ko sa'yo, akin si Yao Yuntian. Hindi mo siya pwedeng agawin. Sinasabi mong sa'yo itong Ginoong Yao. May ebidensya ka ba? O kaya naman ikaw ba ang kasintahan ni Ginoong Yao? Ako, Hayaan mong hulaan ko una. Hindi kanya kasintahan. Pangalawa, kayo ay mga ordinaryong kaibigan lamang. Pangatlo, hindi ka kasing yaman ko. Tama ba? Ruoxy. Hindi ka kasama dito. Bakit mo naman sasabihin? Yan kay Yuyu. sino ka ba talaga? Ako... Sino ka ba talaga? Ako. Ako si Sun Ruoxy, ang CEO ng Sun Group sa Jiangcheng. Ikaw ang CEO? Bakit? Nagulat ka? Wala akong pakialam. Si Yao Yuntian ay akin. Walang pwedeng umagaw. Ikaw si Xia Yuyu, tama? Anong gagawin mo? Ginoong Yao, ikaw na lang ang pumili. Tumigil na kayong dalawa. Ayoko pa magkaroon ng relasyon ngayon. Ginoong Yao,
Paulit-ulit mong sinasabing ayaw mo ng relasyon, pero nakita kitang kayakap si Xia Yuyu dito. Kung hindi ako dumating agad, baka nagpatuloy pa kayong dalawa sa ibang lugar, di ba? Ay, hindi pwedeng kung ano-ano lang ang sabihin. Hindi ako ang ganoong klaseng tao. Si Yuyu ang matalik kong kaibigan, kaklase ko siya noong elementarya. Matagal na kaming magkakilala. Oo, maganda ang relasyon ninyo, pero ganoon din ba ang tingin ng kaklase mong si Xia Yuyu? Xia Yuyu, inaasahan mo rin ba na dadalhin ka ni Ginoong Yao sa ibang lugar para magpatuloy? Hindi ah. Ikaw. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako ang nagsasabi ng kung ano-ano. Sabi ko ng kung ano-ano. Sige na, sige na. Ay, ganito na lang. Sa ibang lugar tayo mag-usap, tara. Ay, saan tayo pupunta, Ginoong Yao? Baka naman gusto mong kunin kaming dalawa. Yao Yuntian? Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Yuyu, huwag kang maniwala sa pinagsasasabi niya. San Ruoxi, sumusobra ka na. Ginoong Yao, kung ganyan ang iniisip mo, wala naman akong tutol. Ang hindi ko lang alam ay itong iyong kaibig-ibig na kaklase. May tutol ba? Ako, hindi ko alam. Tigilan mo nga ang pagsasalita ng kung ano-ano dito. Yuyu, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Anong kunin lahat? Ako, si Yao Yuntian, hindi ganoong tao. Ay nako, tigilan mo na nga. Paano ba mag-isip ang mga lalaki? Hindi ko ba alam? Huwag na magkunwari, Ginoong Yao. Mas mabuti kung maging mas dominante ka at kunin mo kaming dalawa. Ang mga babae, gusto nila ng medyo dominante. Hindi ba siya, Yuyu? Oo, dito sumasang-ayon ako. Ginoong Yao, tingnan mo. Kahit ang iyong kaibig-ibig na kaklase ay ganoon din ang pakiramdam. Ikaw na ang pumili. Ginoong Yao, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Mr. Yao, bakit ganoon ang tingin mo sa akin? Sun Ruoxi, sa tingin mo ba masaya yan? Talagang pinapahirapan mo ako. Huwag mong pisilin ang pisngi ko. Papangit ako kapag lumobo. Hindi ba't dahil sa kung ano-anong sinasabi mo? Tingnan mo kung anong nangyari kay Yuyu dahil sa'yo? Sa tingin ko, Xia Yuyu. Gusto mo rin namang makasama ako, di ba? Hindi kaya. Anong pinagsasabi ninyong dalawa? Sinabi ko na, hindi ko pa gusto magkarelasyon ngayon. Marami pa akong dapat gawin sa Longcheng. Paano ko kayo aalagaan kung ganoon? Wala naman. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hinihintay kitang maging asawa mo. Ako, hihintayin din kita. Yao Yuntian, basta bumalik ka lang sa Jiangcheng para bisitahin ako. Xia Yuyu, ganun lang ba kababa ang gusto mo? Hintayin si Mr. Yao dito sa Jiangcheng? Hihintayin ko siya. Ayaw kong makipag-agawan sa'yo. Sa tunay na buhay, may mga babae pa rin naghihintay sa kanilang asawa. Sinong naghihintay sa asawa? Ay, mabuti. Hindi rin naman naghihintay sa asawa. Tapat sa tapat. Pag-ibig sa pag-ibig. Ginoong Yao. Ang swerte mo naman, nakakita ka ng isang mabait na babae na tulad ko at nakilala mo pa si Xia Yuyu, isang babaeng seryoso sa pag-ibig. Sun Ruoxi, kung ganyan ka pa rin, hindi na talaga kita hahanapin para makipag-date. Ay sorry naman, Ginoong Yao. Hindi na ako mangangahas, nagbibiro lang ako. Iyong pananakot lang na iyan ang gumagana sa iyo. Gusto ko lang namang makipagkilala kay Xia Yuyu. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Huwag ka nang seryoso. Pwede kang magbiro, pero huwag mong ipagbiro sa akin. 3 lang naman tayo dito. Anong magagawa ko? San Ruoxi, hindi ko inakala na ikaw ay hawak na hawak din ni Yao Yuntian ngayon. Anong magagawa ko? Mahal ko siya. Kasalanan ng lalaking iyan na masyadong kaakit-akit. Napakakaunti ng mabubuting lalaki sa mundong ito. At nagkataon na nakita natin siya, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Tama na, tama na. Huwag na tayong magsalita. Hahayaan ko na kayong kumain.